Jesus' name. Oh, Lord, please. Ayan. Sa muli, nawa hindi na to mapuputol po sa muli po sa lahat po ng nanonood sa ngayon sa online po ng Speak Life National Ministries. Dito po tayo sa 100 days ng Mobilize in Harvest po. At nasa 11 na po tayo or 11 days po. Sa lahat po ng hindi nakakilala sa akin, ako po si Elizabeth Flores. Nandito po ako sa Morocco, tanghaling tapat pa po rito. At magandang gabi po sa Pilipinas, sa lahat po ng nanonood, ng lahat po ng kapatiran ng FOM Antipolo, FOM Tapil, FOM Puduran, FOM Badian, at sa lahat po ng mga guest po na sumali po sa pakikinig sa atin. Isa pong mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At ito po ay talaga pong struggle ako ngayon sa internet connection. Nawa po ay tuloy-tuloy po ito, no? At bago po natin umpisahan ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos, umpisa po tayo sa opening prayer at nawa dalangin ko na ang banal na Espiritu ang siyang gagabay sa ating kalagitnaan. Hallelujah, purihin ka o Diyos na buhay. Salamat po sa araw na ito, Panginoong Hesukristo, na nawa po, Lord God, na wala pong hadlang po sa pagbabahagi po ng iyong salita sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, dalangin namin, O God, ang iyong banal na Espiritu at iyong kapangyarihan, ibaba niyo po sa iyong abang lingkod na ito, na magbabahagi po ng iyong salita, O Diyos. At nawa po, Lord God, ang lahat po ng aming maririnig, lahat po nakikinig, na nawa po, Lord God, sa puso po ng bawat isa at magkaroon po sila ng pag-asa, Panginoon, at makilala ka nila, Panginoon, ng lubusan. O Diyos, maraming salamat, Panginoon, at naway gabayan niyo po ang aming mga tenga at aming mga puso sa aming pakikinig po ng iyong salita, Panginoon. Lalo na po ang itong abang lingkod mo po, Panginoon. Ingatan at proteksyonan niyo po, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord, na naway samahan niyo po kami ng iyong kapangyarihan, O Diyos, na mabahagi ko po ang iyong banal na salita at magkatagumpay po ito, Panginoon. Maraming salamat in Jesus' name. I pray, Amen. Ayan. Magtitismony po muna ako kung paano po naging bahagi po sa akin itong Matthew 10, chapter 9, verse 22. Purihin ang Diyos na buhay sa kanyang gabay at pag-iingat niya po sa akin. Dito po ako sa Morocco ngayon. Napakabuti po ng Diyos na talagang ino-offer sa akin yung nakita ko po talaga yung list na naka-schedule ako ay sobra po akong kinakabahan. Amen? Kasi first time ko pong naka-schedule po ng talagang online live. Ayan po. Salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng courage to continue na tanggapin ang nakaatang po na schedule sa akin at purihin ng Diyos na buhay sa kabiyaya na natanggap ko sa araw-araw. Lubos pa akong nagpapasalamat dahil ang salita po ng Diyos talaga sa aking puso ay hindi po talaga nawawala at naibabahagi ko po sa mga kasama ko dito, sa bawat nakakasama ko dito, lalo na po sa mga kasama ko sa bahay. Purihin ng Diyos na buhay, talagang nagkakaroon sila ng interest kung paano ba talaga ang salita ng Diyos na bumubuhay sa puso ng isang Kristiyano. Amen po. Lubos pa akong nagpapasalamat sa kabila ng aking naranasan doon sa Saudi. Sobrang hirap, struggles. Nilipat ako ng Diyos. Inahon ako ng Diyos
yung sitwasyon ko noon sa Saudi, naging magaan na ang sitwasyon ko ngayon sa Morocco. Sobra po akong nagagalak sa kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa akin sa buhay ko. Talagang truly God is working in our prayers po talaga. Sobra po akong nagpapasalamat lalo sa buong pamilya ko na sa devotion na sinasama nila yung kalagayan ko dito at nagpapasalamat ako. Sobra pong thankful na kahit nasa malayo ako, binigyan niyo ako ng tsansa na magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? At nawa ang kaalaman at karunungan ng Diyos ay mapasa akin dahil sobrang ninervyos na ako sa araw na ito. At nawa ang connection po talaga is makisama. Ayan. Recap po tayo. Amen. Recap po tayo doon sa kay Sister Jess na Alilano. Yun po ang kanya pong topic po kahapon ng gabi. Ayan. Yung sa Mateo 10 verse 16 po ang inano niya. Yung sinasabi niya doon na ang bawat na mga lingkod na nagbabahagi ng salita ng Diyos ay magkakaroon po ng encouragement. Amen? Kakaroon ng braveness. Opo. At nakaka-amaze po talaga kahapon na nakikinig ako ng salita ng Diyos na binabahagi po ng ating kapatid na mula sa Piduran. Yung topic niya yung doon na sinasabing isusugo ko kayo na parang mga tupa. Yung doon po sa verse 16. I mean po, na sa gitna ng mga lubo. So, napakaano po talaga dahil ang paghahayo po ng salita ng Diyos ay hindi po basta-basta. Magkakaroon po talaga tayo ng katapangan na panindigan natin na si Kristo ay nasa atin, na ang kanyang salita ay nasa ating mga puso at isipan at naisa sa pamuhay natin ito. Amen? At doon, minimension din niya kung paano ang pag-uugali ng pag-uugali natin bilang isang Kristiyano na naghahayo ng salita ng Diyos, na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Doon ang binabanggit niya yung lubo at tupa. Amen? So, doon sinasabi rin niya na hindi tayo dapat makiayon sa mundo. Sabi na, we are the light of the world. Totoo po yan. Saan ka man magpunta, saan ka man bahagi ng sulok ng Pilipinas o ng mundo, kailangan panindigan mo na ilaw ka ng mundo. Yung salita ng Diyos nasa sa iyo lagi. Amen? At dapat maging handa tayo lagi. Sabi nga, kahit hindi ka nakasalang or hindi ka man naka-schedule, always be preferred na there is a word of God in your heart and in your mind. Amen? So, need talaga ng equipping. Kahit ako sobrang hiktik ng schedule ko, inaano ko pa rin yung salita ng Diyos. Talagang nagpa-priority talaga ako kahit puyat ako matulog, basta nakakaano lang ako ng salita ng Diyos. Amen? Purihin ng Diyos na buhay. So, let's go for our topic po. Ayan. Ayan, continue po tayo. Pasensya na po at nawala na naman si Wi-Fi connection. Ayan, continue na po tayo sa Matthew chapter 10 verse 9 to 22. Ano ba yung nakapaloob doon sa Mateo 10:9-22? Ito yung instruction for the mission na itinuturo ng Diyos para sa kanyang mga disipulo. So ito yung mga tagubilin. Tagubilin ng Panginoon para sa kanyang mga disipulo kung paano sila maghayo sa salita ng Diyos. Amen? So, instruction. Ano po ba ang sinasabi doon sa Mateo 10:9 hanggang 10? So, ibig sabihin,
ang nilalagay doon, hindi dapat magdala ng dagdag na pera, bag, or sandalyas ang bawat isang lingkod na magbabahagi ng salita. Bakit nga ba sinasabi doon ng Panginoon? Ito yung sinasabi ng Diyos na detachment from material possessions. Ito yung kailangan natin na isaalang-alang or alisin natin yung pag-iisip natin ng mga material na bagay. Ito yung provision po ng Diyos para sa atin na God will provide everything po, no? God will provide everything. Na sa detachment na yon, sinasabi na the detachment allows them to focus. Okay, take note the focus on their mission and rely on God's care. So kailangan tutok tayo, tuon tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at hindi tayo dapat mag-aalinlangan kundi alalahanan natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pangangalaga sa ating pangangailangan. Amen? So sinabi po doon sa Filipos 4:19, ang aking Diyos ang magbibigay sa inyo ng lahat ng inyong kailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun po. So, kailangan hindi tayo magdadalawang isip na, kailangan ko magdala nito kasi malayo. So, in literal na pag-iisip, talagang dapat talaga everything will be in one packet, in one bag, no? So, nandun ang Bible, nandun na pati ang cellphone. So, kailangan prepared, but spiritually, so kailangan i-prefer natin yung sarili natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kailangan focus tayo in one thing. Yung mababahagian natin ng salita ng Diyos ang ating mga kapwa at magkakaroon sila ng pagkakilanlan kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen? So kailangan do not worry anything. You have to trust God. You have to trust God to do His will. Amen? Kailangan isipin natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Okay? Ito yung, doon naman po sa sunod na verse, yung ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain at ang Diyos ang magbibigay sa kanilang mga pangangailangan. Amen? So napakaano po, ito yung sinasabing dependence of God's provision. Amen? So kailangan manalig tayo sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin, sa pagkilos ng mga pangangailangan ng Diyos sa buhay. Let God do the rest. And ang kailangan lang natin is sundin natin kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay natin sa pamamagitan ng pagbahagi ng salita ng Diyos. Sundin natin kung ano inuutos ng Diyos para sa atin. Amen? So kailangan one thing lang talaga, focus lang tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? So sa pangalawa, yung pangalawa po yung pagharap sa pag-uusig. So, courage is in the face of persecution. Talagang nandun po talaga yung mga precaution, nandun yung panglalait. Minsan, pag makatagpo ka talaga ng mababahagian mo ng salita ng Diyos, lalo na pag, kumbaga, medyo, I am sorry to this word, no? Yung medyo makitid baga, kumbaga, yung gustong makipagdebate baga, medyo lagyan natin ng encouragement ang ating sarili na hindi dapat makipagdebate ang isang Kristiyano sa ibang tao kung ano man. Kailangan lang natin is sumagot tayo ayon sa salita ng Diyos. Sumagot tayo kung ano ang nakasulat sa Biblia. Amen? So, kailangan natin ipaunawa sa kanila na hindi dapat tayo makipagdebate. Hindi tayo dapat makipagdebate. Kailangan with humbleness. Ang kailangan na sumagot tayo ng mahinahon sa kanila. One time na nangyari din yan sa akin nung nasa Hong Kong ako, talagang nandun kami sa discipleship, talagang nakaano po talaga ako, nakasaano talaga ako ng Mormons. Ang Mormons talaga sabi ko, hindi ako nakikipagdebate sa salita ng Diyos. Talagang doon sabi ko, sige, magsalita ka ng magsalita at sasagutin kita kung ano ang nakasulat sa Biblia. Amen po ba? Talagang nandun yung persecution, nandun yung mga
mga trials and circumstances sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos. Asahan po 'yan, pero ang kailangan lang po natin is you have a courage. Kailangan maging matapang ka na mahinahon kang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? So, disciples are encouraged to trust in God's provision rather than relying on solely on their own resource. So, kailangan mag-rely tayo sa pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos, because sabi nga when you believe in God, when you trust in God, everything will be okay. Okay? Everything will be added unto you. Amen? So nandun na din. At sa pangatlo po, yung takot sa Diyos at hindi sa tao. So ito yung kailangan mo ng braveness. Makikita po natin yan sa Matthew 10:28. Yung hinihikayat sila ni Jesus na huwag matakot sa mga taong makakamatay sa katawan, ngunit hindi makakamatay sa kaluluwa. Sa halip, dapat sila matakot sa Diyos na may kapangyarihan sa parihong katawan at kaluluwa. So, very God is powerful. Amen? So, ipaunawa natin sa bawat binabahagian natin ng salita ng Diyos na si Jesus lang ang pwedeng makagawa ng lahat ng bagay. So everything in God is possible. So lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos. Ang pagbabahagi ng salita, ng sinasabi ko, kailangan lang maging brave tayo. So dito sinasabi, hindi tayo dapat matakot sa mga tao na hindi makakamatay ng kaluluwa. Amen? So dapat ipaanawa natin sa kanila, sa bawat mababahagian natin, na si Jesus lang ang makapangyarihan sa lahat. Walang nakakapantay at walang nakakahigit. Si Jesus ang magliligtas ng buong sanlibutan. Amen? So, napakabuti po talaga doon po ito po yung sinasabi sa unang Pedro 3:14. Sinasabi doon, datapwat kung magdusa kayo dahil sa katwiran, ay mapalad kayo at huwag ninyong katakutan ang kanilang takot ni mangamba man. 'Di ba? Napakaganda ng salita ng Diyos sa bawat na binibigay sa kanyang mga lingkod na naghahayo or naghahatid or nagbabahagi ng salita ng Diyos, yung sinasabi nating pagtanggap sa pagdurusa. Amen? Napakabuti po ng Diyos na every struggles, every hardship, every circumstances, na when you trust in God, everything will be fine. Amen? So napakabuti po ng Diyos. Yun pong ginagawa ni Jesus nung nagdurusa sa cross para iligtas ang ating mga kasalanan. Makikita po natin yan sa Mateo 27:32-56. Siya ay hindi alsa o nagreklamo man lang pero siya ay nagtiwala sa Diyos at nagpapahayag ng pag-ibig at pagpatawad. Napakabuti po ng Diyos. Amen? Napakabuti po ng Diyos na sa kabila ng kanyang mga lingkod na naranasan sa pagbabahagi ng salita, purihin ng Diyos na buhay. Let's focus of God's doing, everything na yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, kung paano siya nag-sacrifice doon sa cross para iligtas ang ating mga kasalanan. Subalit sa ganong hirap na naranasan niya, nagpapatawad pa rin siya. Amen? Inibig pa rin niya tayo bilang kanyang mga anak na makasalanan. So napakabuti po ng Diyos na sa bawat po pagbabahagi ng kanyang salita sa bawat isa, lalo na po sa mga non-Christian, dapat po talaga i-clarify natin kung sino ba si Kristo sa buhay natin. At dapat po, bago po, yung sinasabi nga, pag nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, dapat nagiging reflect mo yon sa buhay mo. So, either saan ka man naroon, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi lang po kung saan ka nandyan, sa lahat po every time po sa lahat po ng nakakasalamuha ko dito sa Morocco, binabahagian ko po sila ng salita ng Diyos. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sila rin mismo nagsasabi sa akin, napakabuti ng Diyos sa'yo,
Ate Elisa, kasi nakikita talaga namin kung paano namuhay ka sa mundo ng mga makasalanan. So napakabuti po talaga ng Diyos, even though dito po talaga sa Morocco is lots of temptation, napaka-busy po talaga ng Morocco, lalo na sa mga kapwa namin Pilipina na nagtatrabaho dito. We have a free time, no? Malaya po kaming nagtatrabaho, pero dito, subalit, napakabuti ng Diyos dahil ipinapaunawa niya sa akin kung ano ang tungkulin ko bilang isang abang lingkod na nandirito. So, every time when I think that I know God has a plan for me, I know God has a purpose for me, na nandirito ako. Napakabuti po ng Diyos. Amen? Sa kabila ng struggle, nandun yung kabutihan ng Diyos. At higit sa lahat, napakabuti po ng Diyos dahil kahit pa paano naka-enkwentro ako ng mga Muslim, but they didn't hesitate to argue with me. And you know, I mean, hindi sila nag-aalinlangan na magtanong sa akin, bakit ganito, bakit ganyan. So, ipinapaunawa ko, ipinapaliwanag ko po sa kanila ng maayos na ganito, ganyan, ganito ang Diyos namin, ganito dapat tayo mamuhay bilang isang, sabi ko, hindi naman sa relihiyon na liligtas, hindi naman sa anong organisasyon na liligtas ang isang tao, kundi ayon sa pananampalataya mo sa Panginoon, yung connection mo between you and God. Amen? Napakabuti po ng Diyos dahil sa mga, kahit naman sa malayo ako, nagkakaroon ako ng chance na magbahagi din ng salita ng Diyos. Amen? So, sa pangatlo tayo, pang-apat, yung pagtitiwala po sa provision at gabay ng Diyos. Yung God's sovereignty po, ang soberanya ng Diyos. Ipinaalala ni Jesus sa kanila na pinapahalaga ng Diyos ang bawat maya at alam ang bilang ng mga buhok ng kanilang ulo. So, dito pinapaalala lang ng Panginoong Hesukristo sa mga kanyang disipulo na kung ano ang laman ng puso mo, nakikita ng Diyos 'yan. So kailangan pahalagahan natin, alam ng Panginoon kung ano ang alam ng Panginoon kung yung ating mga pangangailangan. God knows that. Wag po nating problemahin. Sabi nga sana, wag po problemahin yung bukas. Dahil ang bukas ang siyang problema doon. Amen? So, napakabuti po ng Diyos dahil ipinapaunawa sa atin na mas mahalaga tayo. Amen? Mas mahalaga tayo sa maya at sa lahat po tingnan nyo, lahat ng bilang ng ating mabuhok, alam po yan ng Panginoon. Sorry, naninervyos lang po ako talaga, nawawala na ako. Amen? Yun ang po sinasabi, napakahirap po talagang magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po ito very easy. Kailangan equip po talaga kanito at kailangan babad ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. But for me, this is my first time, so I'm sorry, I feel nervous talaga. Amen? So, pang-apat, doon na po tayo sa pang-apat, ay panglima na po, ang pagpapahayag kay Jesus. So, paano ba natin ipapahayag si Jesus? So, ito yung confessing Jesus. Hinihikayat ng mga disipulo na kilalanin si Jesus sa harap ng iba. So, ito yung ginagawa natin. Yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos sa ibang tao, ipinapakilala natin sa kanila kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen? Pero may sinasabi doon ng Diyos, ang tumanggi kay Jesus ay itatanggi din ni Jesus sa harap ng Diyos. So, there is a confliction. Yun, no? So, ang hindi tatanggap, yung sinasabi nga doon sa salita ng Diyos, kapag hindi ka tinatanggap sa isang sambayan, kailangan ipagpag mo. Ipagpag mo ang iyong, ipagpag mo ang iyong mga paa. So, ibig sabihin, wala na tayong pananagutan bilang isang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Wala na tayong pananagutan sa kanila na nabahagian na natin sila ng Diyos. So, ang judgment na doon sa kanila na yon kung tatanggapin nila o hindi. But for me, even though I tried one time, second time, hindi pa rin. Pag third time, hindi pa rin siya tumatanggap sa Diyos. So, okay na sa akin yon. Sabi ko, wala na akong pananagutan doon, Lord, na ibahagi ko na sa Kanya ng 3 beses. Amen? So, napakabuti po ng Diyos talagang
napakaano po talaga ng Diyos, napakabuti po sa kanyang salita. Nasasabi nga dito sa dito po sa halimbawa po sa halimbawa po sa sa mga salumang tipan na propeta, si David propeta, si David ay nagtiwala sa Diyos na siya ang nung panahon na hinabol siya ni Saul, makikita po natin yan sa 1 Samuel 23 verse 1 to 29. Pero sa kabila ng mga pangyayaring doon, si David ay nanatiling tapat sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang provision at protection. Amen? So, makikita din natin sa si Jose. Diba? Sa karanasan ni Jose. Diba? Pinagbilik siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin doon sa taga-Ehipto na si Jose ay nagtiwala sa plano ng Diyos nang siya ay pinagbili ng kanyang mga kapatid bilang alipin. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 37, verse 1 to 36. Pero sa kabila noon, hindi man lang nagtanim ng galit or hindi man lang nagtanim ng sama ng loob si Jose sa kanyang mga kapatid. Nanatiling tapat siya at nagtiwala sa Diyos. At what is the result happen? Sa huli, siya ay naging gobernador ng Ehipto. So, napakaganda ng process ng Diyos sa buhay ni Jose. Amen? Nagtiwala siya sa guidance and protection ng Diyos. Nagtiwala siya sa soberanya ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya nagkakaroon ng sama ng loob man lang sa kanyang mga kapatid. So, napaka-importante din po talaga na bilang isang lingkod ng Diyos at bilang nagbabahagi ng salita ng Diyos, but before po na magbahagi po tayo ng salita sa iba, let's check ourselves also, no? Kailangan i-check natin ang salita ng Diyos na meron bang naiiwan sa atin, na karapat-dapat ba tayong magbahagi ng salita ng Diyos na something there is something happening in ourself, no? Kailangan natin i-check natin agad, hingi natin ng kapatawaran sa Diyos na buhay, dahil ang Diyos talaga is unfailing love is very, very amazing po talaga. Amen? So, napakabuti po ng Diyos, at lalo na po doon sa sinasabi na kailangan po talaga yung pagpahayag sa pagpahayag sa kapangyarihan ng Diyos, kung sino si Jesucristo sa buhay natin is very, 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 very mahirap po talaga, lalo na kapag hindi tinanggap ng iba. Talagang sasama din ang loob mo. Siyempre, bakit Lord hindi niya tinanggap? So, kailangan lang natin is we ask the guidance and protection of the Lord na naway maunawaan niya, maunawaan sana nababahagian natin ang salita ng Diyos na nabulol na ako sa aking Tagalog. Ayan. So, kailangan lang natin is manatili tayo sa presensya ng Diyos. Kailangan natin gumawa tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Gumawa tayo ayon sa ikakabubuti natin bilang isang Kristiyano. Kailangan we do this for the love of Christ. Amen? So, nakikita po natin yan sa Roma 8:28 at sinasabi doon, at nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay nakakalakip na gumagawa sa ikakabuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay sa mga tinatawag alinsunod sa kanyang layunin. Nagsasabi doon tungkol sa pag-aalaga sa Diyos sa ating mga buhay upang hikayatin ang mga tao na magtiwala sa Kanya. Yun ang ginagawa natin, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos para makilala nila kung sino si Jesus, at kailangan ibalik natin yung tiwala nila para sa Diyos. Amen? Napakabuti po ng Diyos sa mga oras na ito dahil hindi talaga napuputol. Salamat. At isa lang po sa ini-encourage ko po lahat na sa pamamagitan po dito ng verse na ito sa Matthew 10:9-22, isa lang po ang masasabi ko. Napakahalaga po talaga ang pagbibigay diin sa kahalagaan ng pagtitiwala sa probisyon ng Diyos, paghaharap sa pag-uusig ng may tapang, at pananatiling tapat sa mensahe ng kaharian ng langit. So, emphasize the importance of trusting God's provision, facing persecution with courage, and remaining faithful to the message of the kingdom of heaven. Salamat po sa lahat po ng nanonood.
Napakabuti po ng Diyos sa araw tayo. Lubos po akong nagpapasalamat sa lahat po ng nanonood. Nagsubaybay po sa Speak Life National Ministry. At pasensya na po dahil first time ko po kinukubog-kubog ng aking dibdib sa sobrang nervyos. At nawa po sa lahat po ng nanonood simula po ng days 1 hanggang ngayon na days 11 po. Iba-iba po ang explanation dito sa Mateo 19:22 po at patuloy lang tayong sumabaybay sa bawat isa sa mga kapatid na naka-schedule po dito hanggang 100 days po tayo. At naway purihin at pagpalain ang platform po ito ng FOM Antipolo na talagang worldwide na po tayo. Worldwide na po even though dito sa Morocco na ang aking mga friends nakasubaybay din sila sa akin. So sabi nga nila you have to explain me later. I don't understand because it's Tagalog. So napabulol na po ako. Ayan. Salamat po sa lahat ng nanonood at purihin ng Diyos na buhay. At dito po tayo sa shoutout. Ayan. Sa shoutout po tayo. Shoutout. Nag-iisa ka. Unang-una kita nakita. Pastor Bong Flores, Morina Jokno Flores, Leah Joy Salisi, Jennifer Page, Jovel Bismanos, si Noemi Clemente Bendo, Mary Rose A. Davis, salamat be, salamat. At tapos si Tita Vicky Jokno, salamat sa buhay mo. Si Yolanda Valonso, Irene Morgan, sa lahat po ng Jasmine Villegas, hello be, kamusta? David Ching, Dalumpinis Carl, Steven Sia Salisi, Domingo Paraiso, Philian Asuncion, Heaven Bandelaria. Marami-rami na po ito. Binabati ko po uli lahat po ng FOM Antipolo, FOM Crush Dulong, FOM Tapil, FOM Badian, FOM Piuduran, sa lahat po ng ating mga kapatiran at sa lahat po ng mga pastors po, Pastor Vicente, Pastor Aldwin, Pastora Che, Pastora Loy, Pastor Carl, Pastor Bong, Pastor Al Flores, sa aking biyanan, hello po. At napaka-buti talaga ng Diyos sa araw na ito. Ayan, sa lahat po ng hindi ko pa po na-mention, dahil ang dami po talagang nagko-comment, salamat po sa inyo at pagpalain po nawa kayo ng Diyos. Amen. Amen. At dadako na po tayo sa dito po sa prayer, closing prayer po. Amen. Hallelujah, purihin ng Diyos na buhay. Salamat Panginoon sa araw nito sa katagumpayan po ng pagbabahagi po ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sa lahat ng nakasubaybay nawa po, Lord God, na tumanim to sa kanilang puso at isipan kung sino ka, O Diyos, kung ano ka, kung gaano ka kalaki sa aming buhay, Panginoon, sa mga lingkod mo, Lord God, na patuloy mo pong isinusugo po, Lord God, upang magkaroon po ng layunin sa iba po, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, sa katagumpayan sa araw na ito. At salamat, Panginoon, sa pag-iingat po sa amin, Panginoon, sa bawat isa na nakikinig at nanonood, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa, Panginoon. At maraming salamat po sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hello. Salamat po.